Ito ay kasalanang dala-dala ko araw-araw mula noong gabing nagbago ang buong buhay namin. May kapatid akong bunso, si Miko. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Lumaki kaming magkasama sa iisang kwarto, iisang kama, at iisang pangarap. Pero kung may isang bagay na mas malakas sa pagiging magkapatid namin, iyon ay ang pride. Pareho kaming mainitin ng ulo, pareho kaming ayaw nagpapatalo. Simula bata pa kami, lagi may sigawan sa bahay. Minsan dahil sa simpleng remote ng TV, minsan dahil sa huling piraso ng manok sa hapag. Kuya, ikaw na naman! Bunso ka lang, sumunod ka. Hanggang sa tumunda kami na ganun pa rin ang dynamics namin. Laging may kompetisyon kung sino ang mas magaling. Noong namatay si Papa dahil sa stroke, parang mas lalo kaming nagkawatak-watak. Ako ang panganay kaya sa akin napunta ang responsibilidad, pero si Miko pakiramdam niya lagi siyang minamaliit. Madalas niyang sabihin, akala mo kung sino ka, porque ikaw ang panganay. Masakit pakinggan pero mas masakit tanggapin ang katotohanan. Isang gabi ng Oktubre, umuwi ako galing trabaho na pagod at iritable. Minimum wage earner ako noon sa isang hardware. Wala ka bang balak maghanap ng trabaho? Kuya, may klase ako bukas. Tsaka hindi ko naman obligasyon buhayin tong bahay. Parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi obligasyon? Sino nagbabayad ng kuryente na ginagamit mo sa kakalaro mo? Kita ko sa mata ni Miko ang galit na matagal nang Hindi ko naman ginusto na ikaw ang maging kuya ko! Doon ako nawala ng kontrol. Respeto naman, Miko. Respeto? Ikaw nga wala ka respeto sa akin. Nagkaharap kami. Halos magdikit ang mga mukha namin. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Ramdam ko ang galit niya. At mas lalo kong naramdaman ang sarili kong pride. Tinutulak niya ako sa balikat. Hindi malakas pero sapat para may kumislap sa loob ko. Parang biglang nagdilim ang paningin ko. Tinutulak ko siya pabalik. Isang iglap lang. Nadulas siya. May tubig pala sa sahig. Ulo niya ang unang tumama sa sementong sahig. Nanlamig ako. Miko? Kuya? Sandali lang. Kukuha ako ng yelo. Hindi ko alam kung bakit yelo ang naisip ko. Hindi ospital. Hindi ambulansya. Dahil siguro sa takot. Takot ako na baka mapagalitan ako ni Mama. Takot ako na baka ako ang masisi. Takot ako sa kung anong mangyayari. Bumalik ako dala ang yelo at bimpo. Pinunasan ko ang dugo niya. Miko, okay ka lang? Masakit ulo ko pero okay lang. Ano nangyari? Nadulas lang siya. Dadaling ka ba namin sa ospital? Wag naman, nahihilo lang ako. At ako tahimik lang. Kung nagsalita lang sana ako, kung sinabi ko lang sana na ako ang tumulak, kung nagpumilit lang sana ako na dalhin siya sa ospital, pero pinili kong manahimik, pinili kong magbulag-bulagan. Miko, gising na! Tanghali na! Miko, gising na bro. Hinawakan ko ang balikat niya. Malamig. Masyadong malamig. Hindi ko makakalimutan ang sigaw ni Mama. Pero hindi na siya nagising. Dead on arrival daw, sabi ng doktor. Internal bleeding. Kung nadala lang sana agad sa ospital, may chance pa raw. May chance pa. May chance pa. Ang salitang iyon, ang paulit-ulit na sumasaksak sa akin, hanggang ngayon. Sa burol niya, hindi ako makatingin sa mukha niya. Nakahiga siya sa kabaong parang natutulog lang. Parang anytime babangon at sasabihin, Kuya, prank lang. Pero hindi ito prank. Totoo ito. Ako ang huling nakaaway niya. Kung hindi kita tinulak, buhay ka pa sana. Hindi ko yun masabi ng malakas. Pero bawat tibok ng puso ko, iyon ang sigaw. May isang gabi sa lamay na naiwan akong mag-isa sa harap ng kabaong niya. Hinawakan ko ang malamig niyang kamay. Bro, sorry. Galit lang ako noon. Hindi ko sinasadya. Sana pinilit kitang magpa-ospital. Pero wala nang sagot. Wala nang second chance. Hanggang ngayon hindi alam ni Mama ang buong katotohanan.